Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng banal na kasulatan bilang paggalang dito. At nais ko kung meron kayong mga Biblia ay buksan po natin dito sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatang 17. Yan ang pinakasentro natin, pero pasimulan po natin sa talatang 12 hanggang 18. Nais ko po na obserbahan po ninyo maigi sa ating pagbabasa, sapagkat mamaya ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na ngayon lamang ipinakita ng Panginoon sa akin. So basahin po natin. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire was conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be the first kind of first fruit of all He created. Tayo po ay makakaupo na. Ang focus po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay ang nasa verse 17, na sinabi niya, every good and perfect gift is from above, coming down from the heavenly Father, who does not change like shifting shadows. At ang pamagat ng ating pag-uusapan ay the three divine gifts. The three divine gifts. Sabihin nga natin, the three divine gifts. Yan po ang pag-uusapan natin, pero nakikita ko na hindi natin matatapos sa pagkakataong ito. Kaya malamang ay di-divide ko po ito ng 3, sapagkat nais kong maging malinaw ang bagay na ito para sa atin. Alam ko na marami na namang masisiwalat dito, mga katotohanan, na katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ay maisasalamin na naman natin ang ating mga sarili at maging ang mga kapatiran sa ating kapaligiran at sa lahat ng nakakapanood ng video na ito, ay sinisigurado ko na meron silang aral na makikita, mga katotohanan, na magbibigay liwanag sa kanilang kalalagayan o sa kalalagayan ng ating kapanahunan. Ganito po ang salita ng Diyos. Nagbibigay ito ng liwanag, ganun din na naisasalamin natin ang ating mga sarili. Kung titingnan po natin ang sinabing ito ni Santiago, ang sumulat dito ay ang kapatid ng ating Panginoon Jesucristo na si Santiago. Yung Santiago na isa sa kanyang mga alagad ay pinatay ni Herodes sa chapter 12 ng Aklat ng Gawa. Kung babasahin nyo ay makikita nyo ang katotohanan yan. So, sinasabi niya rito na every good and perfect gift is from above. Pero dahil 3 yung ating pag-uusapan, ay gifts from above. Ngayon kung papansinin po natin, ang sinabing ito ni Santiago, ay makikita natin kung ano ang gift na binabanggit dito. Karamihan na napakinggan ko na ginagamit ang talatang 17 ay ginagamit nila sa dedication ng sasakyan, ng bahay, o ng ibang ari-arian. At yon ang kanilang inaakala na mga mabubuting bagay na galing sa Diyos ng kalangitan, ng mabuting amang nasa langit. Pero habang ito ay tinitingnan ko, ipinakita sa akin ng Panginoon ang katotohanan ito, na ang mga kaloob dito ay upang hindi magkasala ang mga anak ng Diyos. Tandaan natin ang isang katotohanan, na tayo ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan. Inililigtas niya sa 3 kaparaanan.
Pinapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan sa nakaraan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan ang unang hakbang, yan ang unang bahagi ng ating kaligtasan. Pagkatapos ay inililigtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa ngayon. Yan ang tinatawag na sanctification. Yung una ay justification. At ang huli ay yung tayo ay alisin sa presensya ng kasalanan. So ang punto ko po rito, mga kapatid, ay sa kasalanan pa rin tayo inililigtas ng Diyos. Yun pa rin ang malaking concern ng Diyos sa atin, sapagkat yun ang ugat ng lahat ng problema. Sabi ko nga, ang talatang ito ay ginagamit sa mga dedication ng sasakyan, ng bagong bahay, o kung ano-ano pa, na sinasabi nila na lahat ng mga bagay na ito na inihahandog nila sa Diyos sa pagkakataong yan ay galing sa mabuting Ama. Pero kung titignan nyo ang konteksto, ay makikita ninyo na ito ay mga ibinibigay ng Diyos para hindi tayo magkasala. Pansinin ninyo ang nasa verse 12. Sabi niya, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Makikita nyo na ipinoprovide ng Panginoon ang sigla, lakas, o anumang bagay na kailangan upang tayo magtagumpay sa mga pagsubok sa ating buhay. Kung maalala ninyo, si Apostol Pablo ay nagkaroon ng karamdaman. Tinatawag niyang thorn in the flesh. At nung ipanalangin ito ni Apostol Pablo sa Panginoon ng 3 beses na masidhing panalangin, ay sinabihan siya ng Panginoon na hindi siya pagagalingin sapagkat sapat ang biyaya niya sa kanya. Yan ang sinasabi niya rito, na ang Diyos ay nagpo-provide ng kalakasan sa atin sa panahon ng mga pagsubok sa ating mga buhay para hindi tayo magkasala. Sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi siya pagagalingin sapagkat kasangkapan ng karamdamang yon para patuloy siyang magpakumbaba sa Diyos. Sapagkat may tendency si Apostol Pablo na bilang may mga kaalaman, karunungan at magandang katatayuan sa buhay ay magmalaki sa Diyos. Pinahintulot ng Panginoon na hindi siya pagalingin sa karamdamang yon. Ito ang gamit ng bagay na ito. Kaya makikita nyo na makatotohanan na tama itong sinasabi ni Santiago na ang Diyos ay nandiyan at ipinagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan sa panahon ng pagsubok. Huwag tayong manghinawa sa mga panahon na yan sapagkat ang Diyos ay nangako ng ganito para sa mga mananampalataya. Kung papansinin niyo pala, mga kapatid, sa huling talata, sa verse 18, ay ganito ang sinabi niya, "He chose to give us birth through the word of truth, that we might be the first kind of first fruit of all He created." Itong sinasabi niya rito ay exclusive para sa mga born again, na gift sa atin, na mabuting kaloob ng Diyos sa atin, itong bagay na ito, na kapag meron tayong mga pagsubok sa buhay upang hindi tayo manghinawa, ay alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa likod nito. Kung basahin ninyo ang Roma 8, ay makikita ninyo na kinakasangkapan ng Diyos sa mga pagsubok sa ating mga buhay para tayo ay mahubog sa wangis ng Panginoon. Romans 8:28 and 29. Maraming nakakaalam nung verse 28. God works for the good of those who love Him. Pero yung 29, na tinatrabaho ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya ay upang tayo ay mahubog sa wangis ng ating Panginoon Kristo, ang wangis na nasira dahil sa kasalanan. Now, malinaw kung gayon, mga kapatid, na itong mabuting kaloob na ito o mabubuting kaloob na ito na galing sa langit ay para sa ating ikabubuti. Pansinin ninyo yung sinabi niya sa 13 na ito naman ay tungkol sa mga temptation, mga tukso sa ating buhay. Katotohanan po na ang diablo ay hindi pa bumibigay sa panunukso sa atin, lalo't higit ang mundong ito. Pero kung papansinin ninyo ay nagagapi lamang tayo, nahuhulog lamang tayo sa kasalanan
dahil na rin sa ating sarili. Sabi niya, 13, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So makita ninyo yung stage ng kamatayang spiritual dito. Pero ito ay nagpapasimula kapag tayo ay bumibigay ng unti-unti sa mga tukso na dumarating sa ating buhay. Tayo na rin ang naging dahilan at hindi natin masisisi kahit sino, ang diablo, ang mundong ito, kundi ang ating sarili. Can you say amen? Amen. Now, pagdating dito sa verse 17 ay mapapansin na natin na sinabi niya na ang lahat ng mabubuting kaloob ay galing sa ating amang nasa langit. At yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod na 3 linggo. Nais ko ipakita sa inyo ang 3 kaloob ng Diyos sa atin na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kailangan ay magkakasama sila, otherwise ay yung una lang na gift ang aangkinin ng marami na siyang nangyayari sa maraming Kristiyano. Itong unang gift na babanggitin ko sa inyo, ito lamang ang inaangkin ng marami. Ito yung ipinagkaloob ng Diyos mula sa langit, ang kanyang bugtong na anak. Sinong aayaw diyan? Sabi ko nga, nakikita ko na sa panahong ito, kinalimutan na yung mga susunod na kaloob ng Diyos. At itong ibinigay ng Diyos na una, ang kanyang bugtong na anak, ay ito lamang ang inaangkin ng marami. So nais ko ibigay sa inyo itong ating pag-uusapan sa susunod pang 2 linggo. At ito ang tungkol sa kaloob ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, na siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan at marami pang iba na siyang ipapakita ko sa inyo. Ang susunod ay ang banal na Espiritu na siyang kapangyarihan para tayo ay hindi mahulog sa kasalanan. Ipinagkaloob siya ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Power not to sin. Yung una ay payment for our sins. And then yung pangalawa ay power not to sin. And the Word of God to prevent us from sinning. Yan ang mga kaloob ng Diyos na pag-uusapan natin sa 3 linggong ito. At nais kong malaman ninyo, tandaan nyo ito. Katulad ng sabi ko, marami ay agad-agad na tinatanggap ang anak ng Diyos bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Pero kinakaligtaan ang dalawang ito. Ang banal na Espiritu, hindi na nila masyadong concern at pagkatapos ay ang salita ng Diyos. Kaya makakakita kayo ng maraming Kristiyano na inangkin na ang kaligtasan pagkatapos nilang tanggapin ang anak ng Diyos dahil sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Yan ay magiging malaking problema sa mga Kristiyano. Ulitin ko mga kapatid, kapag ka tatanggapin mo lang ang Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan, na hindi mo alam kung saan ka inililigtas ng Diyos, magkakaroon ka ng malaking problema. At yan ay dahil na rin sa mga tagapagturo. Kanina ay nakakita ko ng isang maiksing video na mayroong nagsasalita doon na sabi niya, sa pananampalataya lang daw ay ligtas ka na. Bakit pa kailangan dagdagan pa ng gawa na katulad ng sinasabi ni Santiago? Para bagang tinatanggihan niya yung sinabi ni Santiago. Sabi ko, itong tagapagturong ito ay ignorante sa kaligtasan. Dahil hindi niya alam na ang tao ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan at ito ay may 3 bahagdan, 3 stages. Ito yung justification, sanctification, at yung glorification. Na lahat ay may kaugnayan sa kasalanan. Justification is God saving us from the penalty of our past sins. Sanctification is God saving us from the power of sin. And glorification is God saving us from the presence of sin. Yan po ang total na kaligtasan natin, kaligtasan sa kasalanan na siyang problema sa langit
Siyang problema o naging problema ng ating mga ninuno at siyang problema natin sa ating kapanahunan. Yan ang sinusolusyonan ng Diyos, ang kasalanan. So, ang unang kaloob na galing sa langit ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos. He is the only payment for our sins acceptable to God. Tandaan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Sa ngayon ay ang daming umaangkin na ang kanilang grupo, relihiyon, sekta, o kaya ay organisasyon ay siyang tagapagligtas. O kaya yung tao na founder ng kanilang relihiyon. Tandaan niyo po ninyo na ang katotohanan na wala pong tatanggapin ng Diyos na kabayaran ng kasalanan ng tao, kundi ang dugo ng kanyang bugtong na anak, na siyang tanging wagas, walang bahid dungis, na hain para sa kasalanan natin. Kaya kung aasa tayo ng ibang tagapagligtas, grupo, sekta, samahan, ito ay malaking problema. Sapagkat wala silang magagawa para tayo ay iligtas sa kasalanan. Ngayon, kung ang iyong mabuting balita ay iba, na si Jesus ay para sa iyong mga pangangailangan sa mundong ito, okay lang yon, pero kapag ka kinakaligtaan ng kasalanan, doon nagkakaroon ng malaking problema ang mga pangangaral ng mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita galing sa langit. Malala po ninyo, sabi ng mga anghel sa mga pastol, I bring you good news of great joy, for today a Savior has been born in the town of David. Ang good news na yon, mga kapatid, ay tungkol sa Panginoong Hesus Kristo. Good news for all people, dahil lahat ay nangangailangan ng katubusan dahil sa kanilang mga kasalanan. Can you say amen? Amen. Kaya kung ang ebanghelyo na mapapakinggan ninyo ay si Jesus ay bibigyan kayo ng kaginhawahan sa buhay, tutugunan niya ang lahat ng iyong pangangailangan, pagagalingin niya ang lahat ng iyong karamdaman, bibigyan kanya ng katahingahan. Itong mga bagay na ito, mga kapatid, kapag kaya ang inuuna mo, nagiging mali ang iyong ebanghelyo. Sapagkat ang tunay na layunin ng Diyos, ang tunay na problema ng tao ay kasalanan. Yun ang unang-unang nais ugatin ng Diyos sa mundong ito. At dito natin makikita na higit na kinagigiliwan ng maraming tao ang mga pangangailangan sa mundong ito, katulad ng sinasabi ko na material na bagay, kayamanan, dahil ito ang kanilang sinusunggaban na nais ibigay ng Panginoon sa kanila. Pero pagdating sa pangangaral sa kasalanan ay marami ang tumatalikod o umatras o umaayaw. Ito ang kalalagayan ng maraming mga nagsasabing Kristiyano sa ating kapanahunan. God's goal for us is eternal life. Malala ko yung sinabi o pangako ng Panginoon dito sa 2 Peter 1:3. Kaugnay dito sa mga gift na ating pag-uusapan. 2 Peter 1:3. His divine power has given us everything we need. Meron po karugtong. Pansinin po ninyo. We need for a godly life. We need for a godly life. Hindi po pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa negosyo, pangangailangan sa ganito, ganyan. We need for a godly life. At ito ang nakikita ko sa mga kaloob na ito ng Diyos, katulad ng ipinakita ko sa inyo sa aklat ng Santiago, na ito ay para sa solusyon ng kasalanan o pagkakasala. Ulitin ko, sabi niya, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So meron tayong obligasyon, ang pagkaalam ng mga bagay, at obligasyon naman ng mga pastor na ituro ang tamang bagay. Ipaalala ko po yung Jeremiah 3:15 na sinabi doon, and I will give you pastors that will give you knowledge and understanding.
that will give you knowledge and understanding. Ang tunay na mga tagapagturo, naniniwala ko, hindi lang ito yung pastor na katulad ng ating unawa sa ating kapanahunan. Yung mga pastor doon ay yung binabanggit sa Ephesians 4:11. He gave some to be apostles, some to be prophets, evangelists, pastors, and teachers to prepare God's people for the work of service. Pero una nang binanggit at ipinangako ng Diyos na magbibigay siya ng mga tagapangasiwa o kaya yung mga tagapagturo sa iglesia, sa kanyang iglesia, na alam ang kanyang mga salita. Malala ko yung sinabi ng Hosea na the more the priest increased, the more they sin against me. Nang ibig sabihin noon, yung panahon ng mga Israelita, ang mga Levita na tagapagturo ay hindi na nila alam ang salita ng Diyos. At yan ay nagaganap din sa ating kapanahunan. Sabi ko nga, ang dami ngayon ay ang kanilang ginagawa sa harapan ng mga tagapakinig ay entertainment o kaya ay nambobola o kaya ay nagpapatawa. Ito ang ginagawa nila. Pero ang ginagawa ng isang tunay na galing sa Diyos ay binibigyan sila ng kaalaman at kaunawaan. Amen. Binibigyan kayo ng kaalaman at kaunawaan. Kaya naman kung titingnan ninyo dito po sa atin, ang ginagawa ko, pinapresent ko lang ang mga talata, ipinapakita ko sa inyo ito ang katotohanan tungkol sa bagay na ito sapagkat sapat ang salita ng Diyos sa atin. Hindi na natin kailangan ng mga kwento-kwento ng kung ano-ano o kaya ay mag-entertain sapagkat ang lahat ng ito ay hindi nakakatulong sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kinagigiliwan ito ng mga nangangati ang tenga, subalit hindi sa mga naghahanap ng katotohanan. Now, yan po ang pangako ng Diyos. So nakikita natin na itong mga pangako ng Diyos na ito na ipagkakalob niya ay para sa ating magiging maayos na buhay, acceptable life before Him. At katulad ng sabi ko, ang una diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He is the first gift from heaven. He is the only good news for us all. At napakahalaga na talagang ang Panginoon Jesucristo ay nananahan sa atin. Kamakailan ay itinuro ko yung ginagamit ng marami doon sa 1 John chapter 5 verse 12 and 13. Ganito ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Maganda, di ba? 13, sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong mga pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Makinig kayo. Iyan po ay bahagi ng sinulat ni Apostol Juan sa 1 John 5, 12 and 13. Ang isang bagay dito, mga kapatid, ay inaangkin ng marami na kapag tinanggap na nila ang Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Kaya meron silang tinatawag na prayer of acceptance o sinner's prayer. I receive you as my Lord and personal Savior. At pagkatapos ay sasabihin, ngayon ay mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, wala namang masama na magbigay tayo ng pag-asa sa tao because the Word of God is hope. God is hope. Amen. Kaya lang, tandaan natin na itong aklat ni Juan ay hindi dadalawang talata. Hindi ito bababa ng 60 na talata. Hindi ko matandaan kung ilang talata ang 5 chapters ng 1 John. Makinig kayo. At ang daming sinabi ni Juan sa mga naunang talata, actually yung 12 and 13 ay bahagi na ng conclusion ni Juan sa kanyang sinulat pagkatapos niyang ipakita sa kanila kung sino at ano ang tunay na pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang tunay na may kaugnayan sa Diyos. Inaasahan ni Juan kung ganon, na yung umaangkin doon sa kanyang conclusion, ay alam niya yung nasa chapter 1 verse 1 hanggang doon sa chapter 5 verse 11.
Binasa niya na. At alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-asang ito na ibinibigay niya. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos. At ang sinasabi doon sa mga talata ay kapag ka ikaw ay tunay na may kaugnayan kay Kristo, hindi ka nabubuhay sa kadiliman. Hindi ka alipin ng kasalanan. Mayroong kang nakikitang qualification ng tunay na may buhay na walang hanggan mula sa Panginoong Kristo. Next time na basahin niyo yan, maganda ang kinin ninyo. It is our hope. Pero kapag wala ka ng mga sinasabi ni Juan na mga qualification at mga palatandaan ng pagiging tunay na anak ng Diyos, ng tunay na anak kay Kristo, mahirap ang kinin yan. Dadayain mo ang iyong sarili at ganyan ang ginagawa ng marami dahil na rin sa mga nagtuturo na gusto lang nilang iapis. Ano yung iapis sa Tagalog? Ipayapa ang damdamin ng mga tao ay ginagamit yon. Well, it is our hope. Pag-asa natin yan. Pero kailangan nilang malaman yung qualification ng mga tunay na pinananahanan ng anak ng Diyos. Mga palatandaan. Tandaan natin, ang Panginoon ay kumpleto para sa kabayaran ng ating kasalanan. Wala na tayong may dadagdag. Ginawa niya ito mula doon sa kanyang pagkakatawang tao. Kung may kakulangan yan, hindi tamang kaligtasan. Tandaan po natin yan. Hindi magiging kaligtasan. Sapat ang ginawa ng Panginoon. Pero huwag nating alisin ang response ng tao. Huwag nating alisin ang response ng tao. Naunawaan po ba? Ang ginagawa ng iba, sumampalataya ka lang, tapos na. Hindi yan ang sinabi ng mga apostol na nabuhay sa New Covenant. Repent and be baptized, every one of you. Kasama yon sa kanilang pananampalataya. Magsisi at magpabautismo. Trabaho yan. Trabaho ba yon? Yan ay expression ng iyong totoong pananampalataya. Tingnan ninyo ang aklat ng Gawa at makikita niyo ang katotohanan ng aking sinasabi na lahat ng sumampalataya dyan ay agad nagpapabautismo bago niya ibigay ang kanyang banal na Espiritu, at yun talaga ang tamang proseso. Dalawa lang na pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu bago ang bautismo dahil na rin sa kadahilanan. Halimbawa, sa chapter 10 ng aklat ng Gawa ay makikita natin na si Pedro at ang kanyang grupo ay pumunta sa bahay ni Cornelio, at habang siya nagsasalita pa, dumating ang banal na Espiritu sa mga tao roon dahil si Pedro at ang kanyang mga kasama ay alanganin na patungan sila ng kamay. Dahil mga hentil ito. Kaya pinababa ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya doon. At sabi ni Pedro, ayan, meron bang dahilan para hindi natin sila bautismuhan? Pinabautismuhan ni Pedro yung mga taong yon sa kanyang mga kasama. And then sa chapter 9, nauna pa pala ito kay Pablo. Dahil si Pablo ay kinatatakutan ni Ananias. Habang si Ananias ay nagsasalita, nang sabi niya kay Pablo, Brother Saul, the Lord has sent me to you. And then nung itinato niya ang kanyang kamay ay nabuksan ang mga mata ni Apostol Pablo. Dahil yun ay pagbaba ng banal na Espiritu. Tanda ng pagbaba ng banal na Espiritu. At pagkatapos ay nagpabautismo. Dalawang pagkakataon na nauna ang banal na Espiritu, pero ang tamang proseso at hindi natin pwedeng alisin ay ang sumampalataya, magsisi at magpabautismo, at nagiging ganap lamang na tinanggap ng Diyos ang tamang pananampalataya ng tao kapag kay binibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa kanya. Yun ang katotohanan doon. Pero dahil ito ay mahalaga, pinilimit ito ng dyablo, ginamit niya ang maraming naghahanap kaagad ng tropeo sa pamamagitan ng kanilang nadadala sa kanilang simbahan. Nakukuha niyo ang ibig sabihin? Pinapatanggap nila ang mga tao kay Kristo. Ginagamit ang John 1:12. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the power to become children of God.
And then saan-saan kumukuha ng mga talata. Mga kapatid, ang tunay na mga karanasan ng na-born again ay nandiyan sa Aklat ng Gawa. About 21 conversions. 21 conversions ang nasa Aklat ng Gawa at makikita ang prosesong ito ng mga tunay na na-born again. Sapagkat ang born again experience ay kailangan ang paggawa ng banal na Espiritu. Unless a man is born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Now, makikita natin na ang anak ng Diyos, ang unang gift ng Ama. Mga kapatid, kung totoo sa atin na talagang ito ay regalo ng Diyos, pahalagahan natin. Can you say amen? Amen. Sabi ng iba, tinanggap ko na si Jesus. Mawawala pa ba ang aking kaligtasan? Ang Diyos ba ay bigay-bawi? Sabi sa akin ng isang pastor. Sabi ko sa kanya, hindi po. Hindi nagbabawi ang Panginoon ng kanyang kaloob. Pero mawawala mo yan dahil hindi mo pinapahalagahan. Yan ang ipinapakita ng Biblia. Nawawala ang kaligtasan dahil hindi pinapahalagahan ng tao. Pag nakita ng Panginoon na hindi mo pinapahalagahan, mawawala mo yan. Yan ang totoo. Kaya huwag nating tanggihan yung mga talata na nagpapakita na talagang ang kaligtasan ay nawawala bukod sa ang kaligtasan ay may tatlong hakbang. Dahil ito ay kaligtasan sa kasalanan. Ang problema kasi ng marami, hindi alam yun eh. Na iniligtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Akala nila, iniligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan, nandun na tayo sa langit. Yun ang problema ng marami. Now, He paid for our sins. The gift of God, Jesus Christ, the Son of God, paid for our sins. Wala siyang itinira sa lahat ng mga naging kasalanan natin. Pero tapos na ba ang labanan? Ang ginawa naman ng iba, abay kasama na yung future. Kasama na yung future. Kasama yung sa binayaran ng Panginoon. Pero kung hindi ka magsisisi sa anumang gagawin mo pagkatapos mong sumampalataya, nakaka-epekto yan sa iyong relasyon sa Kanya. At kung ayaw niyong maniwala, pumunta kayo sa Aklat ng Pahayag, ang 5 sa 7 iglesia ay pinagsisisi ng Diyos. Hindi niya sinabing, all sins have been paid off. Bayad na ang kasalanan niyo. Hindi na kailangan magsisi. Hindi sinabi ng Panginoon niyo sa mga iglesia. Repent! Otherwise, may mga banta ang Panginoon sa kanila. Banta na mawawala nila ang kaligtasan kapag hindi sila nagsisi. So, tandaan natin ang katotohanan yan. Bayad ang kasalanan ng buong mundo dahil sa ginawa ng Panginoon. Pero, kailangan ng taong tumugon ng pagsisisi. Dahil parang, paano tatanggapin ng Diyos ang pagsisisi ng tao kung hindi naman niya talaga kabigatan ang kasalanan? Hindi yan totoong nagsisisi. Kung hindi niya nakikita ang kabigatan ng kasalanan sa kanya. Wala namang epekto pala yung kasalanan sa akin eh. Tanggapin ko na lang si Jesus para sa langit na ako. Ganyan ang akala ng marami, pero hindi po kung pwede yan. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na godly repentance. Yan ang sinasabi sa 2 Corinthians 7:10. Sabi niya, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Ano ibig sabihin yan? Bakit may godly sorrow, may worldly sorrow? Ang godly sorrow ay nabibigatan ka, nako-convict ka sa ginawa mo laban sa Diyos. Ang worldly sorrow ay nanghihinayang ka sa mga nawala dahil hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos. Parang ganun lang ang iniisip mo. Panghihinayang sa mga nawawala sa iyo, that is a worldly sorrow. But godly sorrow pertains to sin, na alam mo na nasaktan mo ang Ama dahil sa iyong mga kasalanan. Kaya next time na kayo ay nagkakasala, pag hindi kayo nagsisi ng totohanan, hindi talaga kayo magbabago. Mga kapatid, kahit mananampalataya na tayo, pakinggan niyo ito.
Pag hindi talaga kabigatan sa atin ang kasalanan dahil na rin sa nasisira, alam natin na nagkakaroon ng lamat ang ating relasyon sa Diyos, hindi tayo magsisisi ng totoo. At makaka-epekto yan ng malaki sa atin dahil ang banal na Espiritu mananahimik yan hanggang sa tuluyan ng umalis. Tandaan natin, ang Panginoon Jesucristo ay pumarito sa maraming bagay. Bakit natin kailangan malaman ito? The Lord Jesus Christ came with a multitask mission. Marami po yan. Dito ay nais ko ipakita sa inyo na hindi pwedeng angkunin lang ng isang tao ay yung tungkol sa kanyang pagliligtas. Tingnan nito. The Lord came to seek and save the lost. Malinaw po yan. Naparito ang anak ng Diyos para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Lahat tayo ay nangaligaw. Hindi lang tupang ligaw, kundi mga asong ligaw. Namuhay tayo na walang kapararakan. And the Lord came to seek us. Pero, He also came, tandaan nito, to establish the kingdom of God. Tandaan natin, bukang bubig ng Panginoon ang kingdom of God. Can you say amen? Amen. Na once na sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay naging kabahagi sa citizens of the kingdom. And you need to know the laws of the kingdom. Sapagkat walang kaharian na walang batas. Meron bang kaharian na walang batas? At kalimitan sa batas is because of the justice of God. Tandaan niyo yan. Kalimitan sa mga batas ay because of the justice of God. Na anong ibig sabihin yan? Na ikaw ay pagbabayarin niya kapag ka hindi mo sinunod sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. And in the kingdom of God, the laws are there. Sinabi nga ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to obey everything that I have commanded you. He who loves me obeys my commandments. Just as I have obeyed my Father's commandments and abide in His love, so are you. Parang ganun din. Kung gusto nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon, we must have to obey His commands. Mapalad tayo mga kapatid sapagkat meron tayong iglesia na binibigyan ng diin ng pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Jesucristo. You know, there are a lot of messages that I can give you. Encouraging. Pero hindi yun ang kailangan natin. Ipinapakita ko sa inyo na kung tayo maging masunurin lang sa Panginoon, hindi tayo magkukulang, nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nandiyan ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang marami ay inaangkin lahat ng mga ginawa ng Panginoon, kinakaligtaan nila ang obligasyon ng tao dahil offensive sa marami. Mabigat talaga pag pinag-uusapan ng mga batas ni Kristo. Pero that's the truth. Christ came for a multitask mission. At kung titignan natin, hindi lang para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, kundi ilagay niya ang kaharian, nakabahagi tayo sa ngayon. If you are not born again, then you are not part of the kingdom. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, the kingdom of God is here. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang pinaghaharian ng Diyos. Pinaghaharian ba yan ng Panginoon? Kung hindi yan nag-aaral ng mga batas ni Kristo, I doubt, hindi mo maisabuhay ang bagay na hindi mo alam. Yung marami, sabi, masunurin kami. Ang dami nag-claim ng pagiging masunurin, hindi man lang narinig ang mga batas ni Kristo. Maalala ko yung dinala ng kapatid natin dito sa akin, mga 3 tao, na pagkatapos kong sharean, dahil sila ay nagbabahay-bahay, sa halip na sila ang mag-share, sila ang sinirang ko. Ito yung unang grupo, makinig kayo. Pagkatapos kong mag-share ng 3 oras at pakainin, kasama ang aking may bahay, nung patapos na ang aming pag-uusap, sabi niya, babalik pa raw sila at tuturuan ako ng 8 bagay. Sabi ko, tungkol saan? Mabait pa ako nun. Sabi niya, tungkol sa kingdom of God. Sabi ko sa aking may bahay, may pakikuha nga ng aking cellphone. Kingdom of God. And then ipinakita ko sa kanya, eto, meron akong series ng Kingdom of God, 25 lessons. At meron pa ritong 7 lessons about the Kingdom of God, bali 32 lessons.
Sabi ko sa kanya, panuorin mo yung 32 lessons about the kingdom of God. Bumalik ka sa akin, saka mo sabihin kung ano ang kulang ko. Sa palagay nyo, sa kanya, 8 lesson tungkol sa kingdom of God. Di walang nabuksan sa akin kahit isang talata. At yan ang kinaganda kapag ka-equip tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagyayabang. Pero kaya nating harapin ng mga taong ito na sisipag magbahay-bahay. Pagkatapos ay sabi niya, well, may kulang pa. Sabi ko, anong kakulangan? Tungkol sa kabanalan. Sabi ko, ano ang kabanalan? Sa tingin po ninyo, ano po ang kabanalan? Sabi ko, 2 aspeto. Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, pinabanal tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Pero, sinabi ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat malibang maging banal kayo, hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos o ang mukha ng Diyos. Hebrews 12:14, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nasasabihin sa iyong talata sapagkat alam ko na sinasakyan nila ako nang huhuli lang kayo. Ayaw ko sabihin sa inyo. Hindi niya alam kung nasaan. And then sabi ko sa kanya, well, simple lang ang pagpapakabanal. Sundin mo ang mga utos ng Panginoong Kristo. Meron pa akong talata na sinabi sa kanya, o hindi ko alam kung nabanggit ko yung Acts 5:32. Na ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. And then, sabi ko sa kanya, dahil medyo nagsasawa na ako, sa haba na ng aming pinag-uusap, ay, pareho tayo, puro pareho kami na tinuturo ng kanilang grupo. Pakinggan niyo ito. At pagkatapos ay, sabi ko sa kanya, well, kung ang pagpapakabanal ay pagsunod kay Kristo, sabihin mo nga sa akin, anong unang utos ng Panginoong Kristo? Sa totoo lang po, hindi ko alam. Paano ka pupunta rito para turuan ako? Hindi mo alam kung anong mga utos ng Panginoong Kristo. Sabi ko, umuwi kayo, kung gusto niyo bumalik, dalhin niyo yung pastor niyo. Yung pala, hindi sila naniniwala sa mga sinulat ni Apostol Pablo. Anti-Pablo pala itong mga tao ito. First time kong maka-encounter ng ganon. Mga mandaraya, mga sinungaling, dahil nung pumasok sila, siyempre, ayoko na silang mag-share. Dahil napapansin ko na tuwing tatanungin ko, ibabalik niya sa akin para ako ang mag-explain. At ipinakita ko sa kanila sa pamamagitan ng Biblia lang na kaya kong i-explain ang anumang, well, hindi pagyayabang mga kapatid. Nakakalungkot nga dahil sabi na, maraming pastor dito, hindi kami pinapapasok. Sabi ko, papapasukin ko kayo. Bakit? Sabi ko sa iba, pag hindi nila dala ang Jesus, huwag mong papasukin. Sa akin naman, sabi ng Biblia, pag sila'y naniniwala sa Panginoong Kristo, 1 Peter 3:15, alam ko yon na ituwid mo sila. Kaya kahapon, meron ulit 2 elder. Magandang problema, dinadala ng ating kapatid sa akin. Every time na may pupunta sa kanya, dadalhin niya sa akin, upuan ko sila rito. Airconan ko sila. Hindi ito pagyayabang mga kapatid, pero tignan nyo, ang daming mga mandaraya, ang sisipag. Ang sipag nila, dalhin nyo sila rito. Babalik pa raw sila, pero sa totoo lang, siguro halos 2 oras din mahigit na nag-sharean kami. Pero hindi naman sila makapag-share. Siyempre, ayaw ko sanang sabihin, pero tagal ko sa saksi. Hindi pa yata ipinapanganak yung isa, saksi na ako. Dahil yung isa hindi. 54 yata, saka 56. Nung sabihin ko, ako 64. Magsi-64 na. Anyway. Mga kapatid, ito ang Panginoon Kristo. So, do not receive Christ as Lord and Savior. And then tapos na. Hindi pa tapos. Become a part of this kingdom na itinatag ng Panginoon sapagkat the kingdom of God is here. Tingnan niyo sa Lucas 17:20-21 nang tanungin ng mga Pariseo ang Panginoon, asan na ang kaharian ng Diyos ay pinapangaral mo? Huwag niyo akalain na ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyong maingat na pagmamanbang. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ito'y nasa kalagitnaan ninyo. Pero sabi niya doon, the kingdom of God is within you.
Nandito na ang paghahari ng Diyos. At ito ay nasa mga individual na citizens of the kingdom. Now, tingnan nyo ang nangyayari. Inangkin ng marami na sila ay iniligtas ng Panginoon without being in the kingdom, and being in the kingdom, iangkinin nila yan. Inaangkin nila na sila ay nasa kaharian ng Diyos. Pero tanungin mo, alam mo ba ang mga batas ng kaharian ng Diyos? Pag hindi mo alam yan, hindi ka pinag-aharian ng Panginoon, rebelde ka, basahin mo na lang ang Ephesians 2:2, na ikaw ay nasa control ng diablo. Mga kapatid, kahit tayo na nag-a-attend dito sa True Bread Christian Fellowship, ikinalulungkot ko na kapag hindi tayo masunurin, we cannot even claim the promises of the Lord. Ang anak ng Diyos ay masunurin, and He is our model. Balikan ko muna ito. And then the Lord came to introduce the new covenant. Alam natin na tayo nasa new covenant ngayon. And that new covenant has the provision. Ano ang provision? Ito yung mga utos ng Panginoon Kristo. But with all the promises, nandiyan ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang tipan. At yan ay pananagutan ng Diyos. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Ang tipan ay kagagawan ng Diyos para itali niya ang kanyang sarili sa atin, bigyan niya ng obligasyon ang kanyang sarili sa atin na gawin ang mga bagay na ikabubuti natin. Yan ang tipan ng Diyos. Kaya yung mga ayaw mag-aral ng tipan ng Diyos, isang bagay na itinatago ng Diyos sa marami, sinasabi ko na tila nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi pag hindi mo naunawaan ang tipan, at tinatanggihan mo ang tipan ng Diyos, wala siyang obligasyon sa iyo at wala kang karapatan sa Kanya. Wala. So, it is very important to understand the covenant, especially the new covenant for us Gentiles. And for the Israelites, of course. And then, the Lord came to establish His church. At ang church na ito, mga kapatid, ay hindi entertainment agency. Bakit entertainment? Kasi kapag ang churches ngayon, parang entertainment na lang eh. Meron 2 o 3 ang tawag doon, MC. Walang pinagkaiba sa ano yung Itbulaga dati. Oh, that's entertainment. Ano pa? Comedy bar. Nandoon ang pastor na nagko-comedy. O kaya ay business establishment. Walang pinag-usapan kundi ang pera. Alam niyo, maraming na-open dito. Pero nagtataka ako, sa halip na tanggapin nila ang katotohanan, nagagalit sila. Hindi ba nakakapagtaka ang mga tagapagturo na gano'n? Sa halip na, talaga ito si pastor, magalit ka sa akin, wala na problema doon. Kaya lang sana pakinabangan mo at mag-evaluate ka sa iyong pagtuturo. Dahil ito ay kaharian ng Diyos, mananagot tayo at takot ako sa Diyos. Hindi pwedeng ipagkatiwala ko ang aking kaluluwa na ipalit sa mga material na bagay, pakinabang sa church, ilalagay ko sa panganib ang aking buhay. Marami nagsasabi, what shall it profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? Pero ang totoo, nasa pulpito yung mga tao yan, inilalagay sa panganib ang kanilang buhay sa pamamagitan ng maling pagtuturo. Nakakatakot po yan. Sinasabi ko po yan because out of love. Wala nang gaanong nagsasabi ng mga katotohanan ngayon. Natatakot silang balikan sila. Hindi ko sinasabing perfect ang aking buhay. Hindi ko sinasabing perfect ang aking pamilya. Marami akong kakulangan. Pero pag natututo ako, binabago ko dahil alam ko na pagkakataon yan. Pinapalagpas ng Diyos ang kaignorantehan. Pero yung alam mo na ang tama, nagpapatuloy ka sa mali, mananagot ka. So the church is an institution for learning. Sinasabi yan sa Ephesians 4:11-15. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. That's the main goal. To attain the fullness of Christ-likeness. So that we are no longer being infants, tossed back and forth by the wind, by the cunning of
and craftiness of men in their deceitful scheming. Ang daming mandaraya, sabi ni Pablo, sa kanyang kapanahunan, para hindi kayo tila mga sanggol. Kaya natutuwa ako pag may narinig ako, sa halip na kami ang siniran, sila ang siniran namin. Wow! Dapat naman! Nakakalungkot lang yung mga natatangay ng mga maling katuruan. Sa totoo lang po, nalulungkot ako. At mayroong mga dahilan akong nakikita. Now, that's the work of the Lord. Of course, kasama diyan ang paggawa niya ng mga alagad. Kaya tayo hanggang ngayon ay nandirito dahil tayo ay naging bunga ng pagiging alagad ng mga apostol. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang turo dito sa atin ay tinatawag kong apostles' teaching. Apostles' teaching. Acts 2:42. Sila yung mga tinuruan ng Panginoon, sila yung mga naunang tumanggap ng Banal na Espiritu at sila ang pinag-iwanan ng tamang aral. Hindi tayo reformer, hindi tayo, ano ba yung mga katuruan ngayon? Dami-daming katuruan ngayon. Prophetic, kung ano-anong mga, sana wala lang sweetie. Totoo yan. Pero ang dami. Kung ano-anong mga emphasis. Ang emphasis natin ay kabuuan ng Biblia. Kaya, sabi ko nga, kahit saan mo dalhin dito, pag alam mo ang New Covenant, dahil yun ang essence ng ginawa ng Panginoon at yun ang lumipas sa mga Israelita. Hindi kayo maliligaw at yan ang isang magandang bagay. So, we are disciples of the Lord Jesus Christ. Disciples because we are followers. At hindi tayo tagasunod lang ng salita. Sabi ko nga, dami kasi kapag nagagandahan sa termino, agad-agad na tinatanggap, pero hindi nila tinitingnan ang mga kondisyones. Now, ito yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, 1 John 2:1-2, My dear children, I write these things to you so that you will not sin. Tingnan nyo Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mula ito sa 1 John, sa chapter 2:1-2, na yung mga umaangkin ng buhay ay sabi ng apostol na ito, para sana hindi kayo magkasala, but if anybody does sin, parang very rare, parang bibihira, but if anybody does sin, we have an advocate with the Father. Meron tayong tagapamagitan, ang Panginoon. So hindi lang siya namatay. He is there. Na kapag hindi tayo nananadya sa pagkakasala o kaya mabigat sa atin ang pagkakasala, sasabihin ng anak sa kanyang ama, nararamdaman ko ang kanilang nararamdaman. Naranasan niya ang ating mga nararanasan. Hindi nga lang siya nagkasala. Mamaya babasahin ko sa inyo. Then sabi niya, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang dugo ng Panginoon ay sapat para sa buong sangkatauhan. Kaya lang, nagkakaroon lang ito ng epekto sa mga sumasampalataya. At kapag hindi ka na nagsisisi, nawawalan ng epekto sa iyo. Sa iyo lang, ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi ko, kung ang relihiyon ay nakakapagligtas, grupo ay nakakapagligtas, denomination ay nakakapagligtas, hindi na natin kailangan ng anak ng Diyos. But the fact, He is the only way. He is the only way towards heaven. He is the first gift. And then sabi pa niya tungkol sa anak ng Diyos, Hebrews 4:14-16. 4:14-16. Therefore, since we have a great high priest, mediator, who had ascended to heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Ano ibig sabihin diyan? Sa underline na yan. Let us hold firmly to the faith we profess, ay dahil maraming challenges sa pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, maraming pagsubok ang pananampalataya. Huwag kayong maniwala na kayo ay iduduyan sa pag-ibig ng Diyos. Magtatrabaho lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Dahil kung iniibig mo ang Diyos, iibigin ka niya. Walang problema sa Kanyang pag-ibig. Pero hinahanapan din niya tayo na ibigin natin siya. At nalala niyo sabi ng 1 Corinthians 16:22, ang hindi umiibig sa Panginoon ay susumpain. Tuloy ko ito.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Just as we are. Yet he did not sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace. Dalawa yan. Mercy is for our sin. Grace is our provision not to sin. Tandaan niyo yan. Ang marami, pati grace, ginawang mercy lahat. No, hindi ganyan ang grace ng Panginoon. Of course, one of the meaning of mercy is grace, equivalent to grace, na ikaw ay tinanggap ng Diyos dahil pinatawad ka niya. Yan yung nasa Ephesians 2:8 and 9. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. He sympathizes with us, understand our situations, pero tandaan ninyo, not without repentance. Kung tayo magkasala, lumapit tayo because the mercy of God is for His children. Sabi pa ng 1 John 1:7 to 9, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sins. Ito naman ay para sa kasalanan ng mga mananampalataya. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tingnan niyo mga kapatid, sabi ko nga, kompleto talaga ang ginawa ng Panginoon. Talagang gift siya ng Ama sa atin. For our righteousness, for us to be saved from our sin. Kaya, ano bang hahanapin natin? Pero sabi ko nga, it's not without response ang mabuting balitang ito. Hindi yan nangangahulugan na wala kang gagawin. Meron kang response na dapat gawin. Now, ito ang maganda. Sabi niya, He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him, graciously give us everything? Alam niyo, yung marami, ginamit na naman ito para sa bahay, kotse, kung ano-ano ba, material na bagay sa mundong ito. Pero kung pag-aaralan niyo ang Romans chapter 8, it's all about the provision not to sin. It's all about what God has done para sa kasalanan natin. Yan ang sinasabi niya rito. He made us to be conquerors of sin. Yan po ang tinutukoy niya rito sa Romans. Nakakapagtaka na maraming talata sa Biblia ginagamit sa mga material na pakinabang sa mundong ito. Now, mga kapatid, tandaan ninyo, through Christ, also, the grace of God came. Tingnan niyo ito. Sabihin ko sa inyo yun nasa John 1:16 and 17. Out of His fullness we have received grace in place of grace already given. Sabihin natin, already given. Already given. Binigay na. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. In-access, binigyan ng Panginoon ang biyaya ng Diyos ng daan para dumating sa atin. Mga kapatid, in fullness of His grace. Buo, various forms of grace, at yan ay titingnan natin sa susunod. Pero pinapakita ko sa inyo na maraming ginawa ang Panginoon para sa atin. Kumpleto. Kamayan mo ang iyong katabi. Kumpleto ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ito ang ginawa. See, that's why we have to live in faith. Hindi lang yung sumampalataya ka para maligtas, tapos na. Hindi pa tapos. Sino man ang nakakapakinig dito, nakakapanood dito, nasasabi niya, tapos na, tinapos na lahat ng Panginoon. Not without our response. Tandaan niyo ito makinig kayo. At sa lahat ng mga nandiyan, ang pananampalataya para sa ating ganap na kaligtasan ay dalawang bagay. Ang pananampalataya para sa ating ganap na kaligtasan ay dalawang bagay. Hinahanapan tayo ng Diyos ng pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak para tayo ay patawarin niya at iligtas sa ating mga kasalanan sa nakaraan. Yun ang unang uri ng pananampalataya. Faith in Christ for our salvation. Ang pangalawang uri ng pananampalataya ay yung pang-araw-araw na pananampalataya.
Ito yung kung kailangan mo ng pananampalataya ay gagawin mo para sa pang-araw-araw. Pagtagumpayan mo ang kasalanan para paniwalaan na ito ay gagawin ng Diyos in the basis of His Word. In the basis of His Word, kailangan nakabase sa mga pangako ng Diyos dahil ang pananampalataya na hindi nakabase sa salita ng Diyos, gagawin mong sinungaling ang Diyos. Bakit, Pastor? Kasi akala mo pangako ng Diyos. Sasabihin mo pa sa Kanya, Lord, alam kong sinabi mo ito na bibigyan mo kami, palalawakin mo ang aming lupain. Merong mga kondisyones yan. Pero lahat ng mga kinukot ng mga ito ay galing sa Old Testament para sa Israel. Yan ang punto ko. Na kapag ka inaangkin mo yung pangako ng Diyos sa mga Israelita, gagawin mo lang sinungaling ng Diyos. Hindi ko yan pangako sa iyo. Iba ang pangako ko sa New Covenant. Amen? Amen. Now, mga kapatid, very important din na makilala natin ang Panginoon. Very important. There is life in knowing Christ. Buhay ang makilala ang Panginoon. Yung kausap ko kahapon, sabi na, kailangan mong makilala ang Ama. Alam ko na yung target niya. Yung Ama ang kailangan mong makilala. Kailangan hindi pa kami tumuloy-tuloy. Hindi niya alam na ang sinasabi sa John 17:3, na dalawa ang dapat mong makilala. Ang Ama at ang Anak. This is eternal life. That they may know you as the only true God and Jesus Christ whom you have sent. At ang sabi pa ni Juan, nandiyan sa kanyang sinulat sa 1 John, ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng Ama. Ang nakakakilala sa Anak ay nakakakilala sa Ama. Nakakahulugan na hindi mo makilala ang Ama kung hindi mo kilala ang Anak. Itong mga ito, kausap ko kahapon, gustong dumiretso sa Ama. Sabi ko, pagtatawanan ko itong mga ito pag bumalik. Dahil papakita ko sa kanila na they will never come to know God the Father na kiniklaim nila without knowing Christ. Pero ang punto ko para sa ating mga kapatid, that Christ, we need to know because He is our model, He is our example, He is our dictionary, He is our pattern. He is our guide para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Maaari bang purihin natin ang ating Diyos na dakila sa Kanyang unang kaloob sa atin? Purihin natin ang ating Diyos sa kataas-taasan na ibinigay niya ang pinakadakilang gift, ang Kanyang bugtong nala, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Purihin ka, aming Ama. Pinagpapasalamat namin mula sa kaiguturan ng aming mga puso ang iyong bugtong na anak. Tulungan niyo kami na mahalin ang kaloob niyo ito. Maraming salamat po. Amen. Natutunan ko po sa aral po natin na pinag-aralan po na binigay na po sa atin o sa akin po ng Panginoon yung mga pangangailangan para po maligtas. At nabanggit naman po sa preaching po ni Pastor, yung 3 gifts na binigay po sa atin ng Panginoon. Nasa akin na lang po ang pagnanais na kung yung mga regalo na yun ng Panginoon ay mapapanatili po sa atin. So sabi nga po dito, yung kaligtasan na mula po sa Panginoon, hindi naman po yan bigay-bawi ang Panginoon. Nakadepende na lang po ito kung paano natin to ingatan, kung paano natin pahalagahan yung mga regalo na to sa atin ng Panginoon. Sabi nga rin po doon sa una pong talata na nabasa po natin, yung nabanggit po doon sa yung salitang persevere. And sa tingin ko yun po yung isa sa mga character na dapat nating i-develop. Kasi ang Panginoon po, nagbigay na po sa atin ang lahat ng ating pangangailangan para mapagtagumpayan ang buhay na puno po ng kasalanan. Ngayon po, nasa atin na lang po kung tayo po ay magsusumikap, tayo po ay magpupursige po para po maging malago sa ating pananampalataya. At dapat po siguro na nandoon po yung focus natin o yung goal natin na talagang mamamahayag po tayo ng banal na spirito. Dahil kagaya rin po, isa rin yun sa mga regalo po ng Panginoon sa atin po, yung pagkakaroon po ng banal na spirito po. Dahil yun po yung mag-iiwas sa atin na makagawa po ng mga kasalanan. And yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon para po ma-prevent po tayo sa paggawa ng kasalanan.
So yung mga bagay na yun po ay mga bagay na para sa akin po sa pag-aaral na to ay hindi po passive na gifts of God. Kasi pag sinabi natin passive, wala na po tayong gagawin. So, para po, ito yung mga aktibong regalo po ng Panginoon sa atin na dapat po tayong lahat ay kumikilos at gumagawa. So, dito rin po natutunan ko rin po na parang iniisip ko kanina, passive lang ba akong Kristiyano? Parang bata na binigyan ng regalo, tapos wala akong ginagawa sa regalo. So, ako po ba ay yung batang excited sa gift na natanggap niya sa birthday or sa Pasko? O ako yung batang hindi grateful dun sa natanggap niya and wala lang siyang ginawa? So, yun po yung parang naging ano ko dun kanina habang nakikinig sa lecture natin. And hopefully, magkaroon po ako ng puso at kaisipan na maging excited po sa mga bagay na natanggap ko po sa Panginoon. Yun lang po. Sa akin po yung natutunan ko po sa dito sa napag-aralan po nating video yung na sapat na po talaga yung ginawa ng Panginoon na pag-alay niya ng dugo para po sa ikatutubos po ng ating mga kasalanan. Hindi na po natin kailangan ng kung ano-ano pang katulad ng ginagawa na iba, Katoliko na mayroon pa silang mga pagmahal araw, yung parang yung pag sinasaktan pa yung mga katawan nila. Kung ano pa pong mga parang mga tradisyon na kanilang ginagawa. Kumbaga po, ibinigay na ng Panginoon yung kanyang dugo na siya lamang po talaga na paraan para katanggap na pantubos para sa ating mga kasalanan. Pero kailangan po talaga natin yung pagtugon talaga, kung hindi lang basta na niligtas na tayo ay wala na po tayong gagawin. Meron po tayong obligasyon, yung tatlong pong bahagi ng kaligtasan, yung po yung justification, sanctification at yung glorification po na kailangan po na maging pattern po natin na para po sa ating maging makatotohanan ng pagiging kapangalakang muli. Yun lang po, salamat po.